Good mor- Good morning po sa lahat. Kumusta po yung lahat? Sa mga kababayan natin, magandang araw po sa lahat dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kasi may mga ilan na nanonood sa atin na nasa ibang bansa. Kumusta na po kayong lahat? Magandang araw po muli. Ang tatalakayin natin ngayon ay yung dalawang uri ng politiko sa ating bansa. Isa, yung number one. Ito ang matindi. Number one. Dalawang klase lang kasi yung politiko sa ating bansa. Yung number one, inaatake niya yung kalaban niya ng personal. Kung ano-anong mga sinasabi, paninira sa harapan ng ibang mga tao. Sinisiraan niya. Personal. Parang nagkakapersonalan na talaga sa galit niya sa taong iyon. Kung ano-ano ang masasamang nasasabi niya sa harap ng mga tao habang siya ay nangangampanya. Alam natin na mayroong nangyaring ganyan doon sa Manila. Ginawa ng Vice President kay Congressman Bini Abante sa harapan ng mga bata. Tinawag nga niyang mga anak, yung mga kausap niya. Ito, pakinggan natin at panoorin. Sino nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Wala? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Matindi. Be, Hindi ba iyon ay isang paraan ng pag-atake personal sa isang kalaban sa politika na nangyayari hindi lamang sa ating Vice President kundi sa iba pa na mga tumatakbong election, tumatakbong politiko sa panahong ito. Maraming naninirang yun. Yung mga ginagamit nila yung mga social media, ginagamit nila ang mga iba nilang mga leader para siraan yung kanilang mga kalaban. Ano naman ang naging sagot ng kanyang anak? Anak ni Congressman Bini Abante. Ito, panoorin po natin. inira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Matindi yung palitan ng sagot, magkabilang panig. Kita naman ninyo kung paano personalan na yun. Yung isa, sinabi niya na walang respeto. Sumagot yung kabila, wala daw na iambag sa kanilang lungsod, sa buhay ng bawat mamamayan sa lungsod ngayon. Kaya bastos daw talaga. Yan yung isang klase ng politiko dito sa ating bansa. Hindi lamang sila, marami sila.
Ay mga halimbawa lang sila yan. Ganyan katindi, ganyan ka umi yung politiko. Pero kabilang banda, mayroong isang bukod tanging politiko. Bukod tangi. Siya lang ang nag-iisa. Marahil, kilala ninyo, Congressman Marcoleta. Siya lang ang Iglesia ni Cristo na politiko sa Kongreso. Lahat ng mga kongresista na nandoon ngayon sa Kongreso, marahil kasama mo yan sa iyong religiyon. Makikita ng kanyang mga kasamahan. Dahil siya lang ang Iglesia ni Cristo. Dahil pagka Iglesia ni Cristo, kita lahat. Kita lahat. Pero yung mga kasamahan niya, kitang-kita ng lahat. Pero yung kasamahan niya, hindi na nakikita yung religion nila. Isa sila sa mga kasamahan mo sa iyong religion. Pero paanong paraan siya nangangampanya. Hindi siya namimersonal. Hindi siya nang atake ng, "Koy, ikaw ganito ka, bastos ka. Wala kang modo, Hindi siya nagsasalita ng ganun. Ginagamit niya yung batas. Mayroon siyang mga binabanggit na mga politiko pero hindi personal ang pang-aatake. Kundi yung rule of law ang iginigiit niya. Hindi siya namimersonal. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, punong-puno ng aral, punong-puno ng doktrina. Anong isa sa mga doktrina? Ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ni kahit mag-isip, magsalita ng masama sa kapwa ay huwag mong gagawin. Kay Congressman Marcoleta ko lamang nakita yung ganyang katangian. Totoo, may mga nasasabi siya sa social media tungkol sa mga ganong mga style ng pamamalakad ng ating bansa ng ibang mga politiko. Pero hindi siya namimersonal. Wala siyang sinasabing, ganito ka. Wala. Ito, pakinggan natin. Na bagamat kahit minsan ay mataas yung kanyang pananalita. Kahit halimbawa noong ipinatawag niya yung Commodore ng Philippine Navy, Commodore Tariela. Hindi niya pinersonal. Ang sinabi lang niya noon, niliwanag lang niya, bakit mo ako sinabihang ganito tungkol sa West Philippine Sea? Sinabi naman ni Commodore Tariela na hindi ako ang gumawa niya. May ibang mga taong nag-edit sa aking picture at nilagyan ng caption. Nagkaliwanagan sila. At sa bandang huli, nag-shake hand pa nga sila. Kitang-kita sa video, nag-shake hand sila sa bandang huli. Kinamayan ni Congressman Marcoleta si Commodore Tariela. Pinuntahan niya mismo sa kanyang kinauupuan. Sa ibang mga politiko, hindi ko nakikita yan. Ito, panoorin po natin. Congressman Marcoleta. Ang direksyon. Alam natin ang problema ng bansa. Kinakailangan magkaisa tayo. Kinakailangan kasi makilala ng ating mga kababayan kung sino yung tapat at gagawa ng mabuti. Kinakailangan ipakita natin na ito ang gagawin namin at kaya namin gawin ito. At kapag hindi pumayag yung mga kasamahan ko sa kumari sa Senado, pwede natin gamitin yung ating fiscalizing ability. Pwede ko sabihin sa kanila, pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayo magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. Ngayong buhay, ang mga kasama ko, 24 lang kami. Palagay ko may pag-asa. Dahil ko bakit ka. Dito sa House of Representatives, may 300 na kalaman ko. Dito, nakarapon lang sila. Palagay ko kaya namin pag-usapan. Ganyan lamang po. Maraming salamat. At kumusta na po kayong lahat.